Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong March 8 to 14, 2026. Maraming salamat muna sa subscriber new, subscriber cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo Aquarius, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo yung isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas. Hindi yun negative warning yun para magkaroon din kayo ng awareness, change of decision, or pwedeng mga bagay na maiwasan. Pero kung gusto mo na positive reading lang, hindi itong channel na to para sa inyo. Tatandaan nyo ha, hindi nyo kailangan mag-resonate sa reading natin. Ang kinakailangan nyo dito is magkaroon kayo ng idea, awareness, actions, or mga pwede nyong maiwasan. Ha? Yun ang pinaka-the point sa atin. No? Tingnan natin, Aquarius. Meron tayong Gemini, Libra, Cancer, and Scorpio. Okay, you feeling drained sa iba sa inyo, no? Pwedeng may mga sitwasyon na nakapagpapadrain sa inyo. Pwedeng karelasyon, a person who's connected sa iyo, anak, kung sino man yan na malapit sa iyo or kung sino man siya. Trabaho, ganyan. Andun din yung point na may mga sitwasyon na nakapagpapahatak sa iyo sa nakaraan. May mga sitwasyon na gano'n. Pwedeng kung ano man yan. No? Pwede mga tao na good or bad situation, pwedeng nando sa point na yon, magkakaroon ka ng questioning, quarrel o quarrel sa isang babae. Pwedeng connected din siya sa'yo, no? Andun din yung point na magkakaroon ng mga panglilinglang o may taong manglilinglang o lilinglangin ka, no? Andun sa point na yon. Pwedeng nahado yung point na hindi mo napapansin, behind your back, iba na pala yung mga sinasabi sa'yo. Ingat ka na lang din sa mga tao na makakausap mo, makakwentuhan mo, ganyan. May mga aso, pusa ba kayo, kabayo, ahas? Ingat ka rin sa ahas, sa aso, pusa, or sa mga taong ahas. Mga taong ahas talaga, ate. Yan, magkakaroon ka daw ng mga multiple choices in life. Magkakaroon ng mapag-aalinlangan, magkakaroon ng mga decision to no? This is a decision making na gagawin mo. Pwede na doon sa point na yon. May pagpaparaya. Pwedeng ikaw ang magpaparaya or someone is magpaparaya sa'yo. Vice versahin mo na lang. Ganon. Nandun din yung point na magkakaroon ng magkakanya-kanya. Either may aalis, may iiwas, may lalayo. Or ikaw ito. Or pwede magkakanya-kanya kayo ng separate way, ganyan. Sa iba dito, this is a separation. Or maybe you are thinking about doon sa sitwasyon na yon. Pwede na doon sa point na yun, no? May mga gusto kang umpisahan sa buhay mo. Pero iba sa inyo is nahahata ka na nakaraan or nai-stuck or nai-stagnant ka. Nandito rin yung point na may mga tao na bakit ganito? Doble kara kasi, no? May mga taong doble kara eh. Sana mag-ingat ka talaga. Ganyan. Meron din nag-spy. Someone spying or you are spying. Medyo hindi maganda yung energy na nasa paligid mo, no? Mag-ingat ka sa cheating. Ibig sabihin, may mga tao na malapit sa'yo, nakakausap mo, karelasyon mo man yan, kung sino may cheating. May pandaraya talaga. Or may mag-cheat. May taong matalino, magaling magsalita, parang sana mapansin mo siya, no? Sana mapansin mo. Payo ko lang naman sa'yo. May mga biglang magaganap o mangyari or makaka-receive ka ng news or messages. Parang may nakita kong pupo dito. Sabi ko na nga, be. Pwedeng manggagaling ito sa tao na
mas bata sa'yo. Ganyan. O pwede ito yung tao sa nakaraan. O, ganyan. Energy ni Aquarius. Or iba sa inyo, may mga bago kayong activity na gagawin this time. Kung ano mga activity yan, no? Yan, may mga sisimulan kayo na situation in life. Energy. Okay, yung energy mo is may mga sitwasyon ka daw na malilito. Siguro malilito ka kung ano yung pupukusan mo. Depende sa pagkalito no? Pwedeng, ano ba ang umpisahan ko? Ano ba ang pupukusan ko? Alin ba ang tututukan ko? Pwede nando sa point na yun. O ano man yan. And then, may mga pagkalito situation. And also, energy na nakikita ko sa'yo. May mga bagay ka daw na parang iisipin mo in advance yung situation. Ganyan. Parang magti-think advance ka sa sitwasyon. Halimbawa, mag-iipon ako ng pera. Kasi, para kapag may mga maganap o mangyari, may maguhugot ako, 'di ba? Pwedeng na sa point na yun. Basta you're thinking in advance in any situation into your life. Ganyan. May mga situation ka daw na mga bagong gagawin tulad ng sabi ko kanina, dito sa situation na to, may mga bago kang gagawin, either bagong trabaho, bagong idea, bagong action, o bagong movement. Sa iba sa inyo, mga bagong layunin sa buhay. No, o hando yung point na meron ka mga skills na i-develop, yun ang energy na nakikita ko sa'yo dito. You want to be stable actually dito sa situation mo. And then, nahandito rin yung point na merong tao, either this is mas bata sa'yo, no? Hindi eh. Pwedeng kasing edad mo siya, or sa iba dito siguro mas bata to sa inyo. Ang nakikita ko dito is kasing edad, parang madi-disconnect kayo eh. Ganun ang nakikita ko dito. Pwedeng kasamahan mo sa trabaho o dati mo nang kakilala siya, magkakaroon ng disconnected. Ganun. Pwedeng dun related kayo sa money related, pwedeng ganun. Yun. Anong parating kay Aquarius? Yung dito yung energy nyo, may mga gagawin daw kayo. Ginawa nyo na dati pero muli nyo gagawin ngayon. Hindi ko alam kung ano eh. Parang ginawa mo na siya dati o nangyari na siya dati tapos pwede siyang gagawin ngayon o mangyayari mo yun. Pwede na ako sa point. O pinag-iisipan mo na gawin o umpisahan. Parating kay Aquarius. Uy, daming tao ah. Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo. May hinintay ka? May paghihintay ako na nakikita sa'yo. May malalaman ka raw katotohanan. Yun ang parating sa'yo. May malalaman kang katotohanan na maaring ito is magagaling kasi maraming tao din eh, no? Pwedeng babae o lalaki. Pwedeng iba dito is mas bata ito sa'yo. Or pwedeng iba dito is same age kayo. Or hindi kayo nagkakalayo. O pwede rin to a mother figure sa iba, no? Iba dito bata eh. Babae man o lalaki yon. Yun. Or maybe makaka-receive ka ng news sa iba sa inyo ha. Alam mo may tatlong tao ako, may tatlong babae ako nakikita. Tatlong babae, isang lalaki na bata at isang lalaki na pwede same age nyo, ganyan.
dito, may nakikita ko gano'n. Hindi ko alam kung sino sila sa'yo. Maybe this is your friend, pwedeng kapatid mo, pwedeng anak mo. No? Kung sa iba naman sa inyo, baliktarin mo na lang, pwedeng isang babae, tas puro lalaki. Pwedeng gano'n. Sa iba dito is yung tulad ng sinabi ko, i-shuffle mo siya sa iba ha. And then also, ang nakikita ko dito is merong tao nakakausap sa'yo kasi meron akong nakikita na ano eh, parang alam mo yung either makikipag-ayos ito or ikaw ang makikipag-ayos. Gano'n ang nakikita ko. May taong gano'n ako nakikita. Magkakaroon ng pag-uusap about sa pagsasaayos o paggawa o pagbabago. Nandun sa point na yon. Ikaw ito or siya. Hanggang din yung point na merong blockage. May tao or siya ito or ikaw ito sa kanya, may self-doubt eh, or nahandun yung point na may mga situation daw na magkakaroon ng disappointed or pwedeng nahandun yung point na nagkaroon ng disappointed and then this time is magkakaroon ng pagsasaayos or aayusin. Pwedeng nahandun sa point na yon. Actually, meron din akong moving home na nakikita sa'yo. Pwedeng maglilipat ka or magmumove ka ng bahay, ng place, or ng trabaho, o kaya someone who's connected sa'yo, kaya merong moving home ako nakikita sa'yo. Sa iba is may mga, may pagtatapos talaga. Transition, tsaka paglipat. May hihingi sa'yo ng tulong. Or may tutulungan ka. Bakit may tao dito na ano? Okay. Ibig sabihin din, sa iba sa inyo is, may tao ka dito nakakausap eh, oh. 4? 3? 5, 6? May tao ka nakakausap na you feel relaxed. You feel peace sa kanila. Yun ang nakikita ko dito. Kasi nandun yung point na either ikaw or sila or siya, sino man to, ginagawa niya yung lahat sa connection na ito. Yun ang nakikita ko dito. Alam mo, may matatapos sa yung problema, oh. May magtatapos na problema sa'yo. Or mayroon kang sitwasyon na gusto mong tapusin. Sino yung ano, may taong nakasandal sa'yo, Aquarius? Parang may taong nakasandal sa'yo. Or ikaw ito sa kanya. Parang someone's, parang nakasandal siya for the stability. Parang nando sa point na yun. Or sinusuportahan mo siya. Yeah. Parang ganun. Or siya sa'yo. Dapat iwasan ni Aquarius. Uy, may sakit ba kayo? Ingat kayo ako, may mga sakit kayo Aquarius kasi there's a low energy ako nakikita dito kasi parang ang hina ng energy na nakuha ko kasi yung iba dito parang yun, either may sakit, mga nananakit, masakit ang buto, kalamnan, o pwedeng may sakit ka rin sa dugo, ganyan, low, high, o kaya kung ano man yan, mga kasukasuan, pwedeng or talagang may sakit ka lang. No? Dito sa sitwasyon, may sakit ka ba sa likod, balikat, batok, balakang, mga ganyan. No, may mga frustration ka rin dito. So, iba dito is nandun yung point na maaring magkakaroon ka ng paghihigpit this time. Parang nandun yung paghihigpit situation o naghihigpit. Ganyan. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo, syempre, is not to fool yourself to recover or para magkaroon ng pagsasaayos o maging tahimik ang pamumuhay nandun sa point na huwag ka mapanghihinaan ng loob. Alam ko naman na hindi. Always think positive. Iwasan mo. May mga bagay na kailangan ng baguhin, change, o kaya is gawin, no? Trust your intuition. Iwasan mo ma-depress
or magkaroon ng mga insecurity or mga taong ganun, mga taong disloyal, ganyan. Don't lose hope sa lahat ng aspeto ng buhay mo. And then, kung may mga kailangan na need ng clarity, gawin, ayusin, aksyonan, huwag ka magsi-self-doubt sa sarili mo, false impression, it's no din, huwag kang malulungkot, or iwasan mo yung mga kalungkutan, situation, iwasan mo rin na kung may mga nararamdaman ka talaga, is magpa-check up ka. Tsaka sinasabi rin dito sa'yo is, siguro yung iba, kailangan yung, siguro labas-labas din pag may time, ganyan, para medyo maarawan ka, o kailangan mo siguro ng mga vitamin D, o kaya is, kailangan mo talaga na maka, maka, makasingot ng fresh air. At wala namang fresh air sa Pilipinas, yun na nga lang. Yun na nga yun. Pero syempre, punta ka sa mga ano, sa, yung marirelax ka. Alam mo yun? Yun, punta ka sa mga marirelax situation ka. And tingnan natin na iyong love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kung sino man itong love mo. Ay, ano ba yun? Diyos me, Marimar. Okay, kung ikaw is single, merong isang hanggang dalawang tao ako nakikita dito. Ay, ang daming tao. Iba dito, LDR to. Pwedeng may makikilala kayo by the internet, or kilala mo na, makikilala mo uli, ganyan. O magkakausap kayong gano'n. Pero merong isa hanggang dalawang tao. Actually, tatlo. Ito. Pwede isa dito mas bata, or pwede iba dito is either same age mo siya, or mas ahead lang siya sa'yo ng konti pag nando sa point na yun. But you need to be aware. Yun lang ang sabi dito. But you need to be aware. Pwede iba dito makikilala niyo siya sa may mga events, parties, wedding, celebration, community or teamwork. Pwedeng makikilala nyo doon sa point na yun. But you need to be aware pa rin na sinasabi dito, no? Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay ng taon to, o nagkaroon na ng hihiwalayan kasi naging tanga ang isa sa inyo, no? Hando yung sikreto, hando yung naging patient ka. Alam mo yung, ang nakita ko dito, natrap at na-stuck ka talaga when it comes in this connection. Nagkaroon ng mga doubt talaga sa situation na to, na nalaro ka, no, dito sa sitwasyon. Nalaro ka, pero wala eh, may pagtahak na rin kasi ng ano, ng ibang destiny. Nagkaroon na talaga ng pagla-let go sa iba sa inyo dito sa connection na ito. Andun din yung sa mga nagkahiwalay, siguro there's an avoiding situation. Pwedeng yung nagkahiwalay na kayo, ina-avoid nyo na yung isa't isa, o kaya naman eh yung nasa connected pa kayo, may mga ina-avoid, nag-a-avoid ka o ina-avoid niya, something, mga gano'n. Kasi nagkaroon din ng sikreto sa situation. Sobrang stress, anxiety, depression, sobrang nagkaroon ng mga unhappy situation, deep wound. Pero ang nakikita ko dito, isa pa rin sa inyo is, syempre hindi naman kasi madaling mawala, no, o ma-release yung situation, lalo na kung talagang masakit, di ba? Yun na nakikita ko dito. Nahahatak pa ng connection ng the past. Kumbaga, sinasabi rin dito sa mga nagkahiwalay, may unfinished business. Hindi ko alam in what way, but there's an unfinished business daw ang sinasabi dito. And then, kung kayo naman is connected nitong tao na to, na walang third party, sa mga walang third party relationship, hando naman yung excitement ninyong dalawa. Siguro lang may mga time lang talaga na nagkakaroon ka lang ng doubt, or nagkakaroon siya ng doubt sa'yo. Pero bakit kaya merong isa sa inyo may kausap or ka-textmate na ibang tao? Yun na, hindi ko alam kung sino yun. Kung wala naman sa tingin mo walang third party, hindi yung third party. Sa iba sa inyo, kung may third party, meron. Ang ano lang sa'yo dito, sa tingin ko alam mo. Kung hindi mo alam, alamin mo. Dito sa sitwasyon kasi meron, kasi nagiging tanga eh. May taong tanga, nagiging tanga. May tao na, siguro,
kahit na nagkakaroon kasi ng frustration, kahit alam niya na gano'n ang sitwasyon, pinipilit niya lang din siguro intindihin. Kasi siguro because of the love, sabay gano'n eh, 'no? Ang hirap naman, napapaamo ka lang niya. Gano'n lang 'yun. But alam ko naman na may nag-a-advice sa'yo eh. Makinig ka rin sa kanya, sa mga taong nag-a-advice sa'yo, or kung humihingi ka man advice, why not pakinggan mo siya, 'di ba? Pero mag-ingat ka. Maging focus ka pa rin sa sarili mo. Tsaka alam niyo na yung gagawin niyo diyan kung may mga ganyan sitwasyon. Pero siyempre, masakit yung kapag alam mo sa sarili mo nagiging tanga ka. Tandaan niyo palagi na the choices is always available is in yours. Don't be trapped, don't be stuck. Kailangan niyo rin kasi na i-release yung sarili mo or ilaya or you need to escape sa isang sitwasyon sa buhay mo. Alam ko na hindi gano'n kadali. Hindi ko naman sinasabi na, lalo na kung may mga anak kayo or matagal na kayo, pero kung wala naman kayong anak, marami pa diyan. Kung kasal naman kayo, nasa sa'yo na 'yun. Tandaan niyo palagi na, 'di ba, choices is in yours talaga, but you need to focus to yourself. Huwag kang magpa-stuck o magpa-trap sa sitwasyon. Mag-focus ka rin sa sarili mo, not sa situation. Huwag kang magpa-control kasi andun yung point na isa sa inyo controller. Isa sa inyo naghahari-harian, matigas ang puso, may kalupitan, 'yan. Kahit na alam mong may mali, pero nasa sa'yo 'yun. Money. Okay, pagdating sa iyong money, is very good yung money mo, 'no? Sa nakita ko sa'yo dito pagdating sa money mo is ang smart mo this time, sa nakita ko pagdating sa iyong money, 'no? Andun na yung point na mas naging matalino ka than to a past reading ko sa nakita ko sa'yo dito. Yes, there's a good news. May mga happiness, fulfillment, and achievement ako na nakikita pagdating sa iyong kaperahan. Nandun sa point na yon, you try to invest more this time. Pwede nandun na talaga sa point na nag-iipon ka na, nagsisave ka na, nandun ka na rin sa point na nagkakaroon ka talaga ng pag-a-analyze kung sino talaga yung tao na bibigyan mo ng suporta, tutulungan mo, or bibigyan mo ng, ng tulong, pwede nandun ka sa point. It's good siya sa nakikita ko sa ito kasi wala naman ako nakikitang problem this time. But ang nakikita ko lang dito is pwedeng may tao ka na bibigyan ng suporta pagdating sa pera, or may tao na susuporta sa'yo pagdating sa pera. Or maybe, bibigyan mo na siya ng advice related ang pera or trabaho, ganun. Handon din yung point na may mga kasiyahan or may mga reward and success or positive outcome pagdating sa pera mo. New beginning also, no, dito. Advice. Alam mo, kung tutuloy-tuloy ito, kung itutuloy-tuloy mo yung thinking at nagiging talagang sobrang ginagamit mo na this time yung intellect mo or yung wisdom mo, alam mo ba na mag-overflow yung pera mo? Maari iba sa inyo may mga business kayo, malaki man o maliit yan, or maybe you're thinking about business. Pwede na doon sa point na yun. Advice. Okay, when it comes sa advice, hindi mo kailangan na manahimik. Kumbaga, hindi ko naman sinasabi na maging nagger ka, di ba? If you want to speak someone, speak out din ang sinasabi dito. Don't lose hope. Huwag kang malungkot. Kung may mga bagay na kailangan na talagang i-withdraw, i-let go, why not? Kailangan mo rin talaga maghigpit ang sinasabi dito sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kung saan paghihigpit yan sa pera, sa relasyon, sa sarili, iniinom, kinakain, ganyan. And then also, and you need to understand, alam ko understanding ka, you need to understand pa more yung mga tao na nasa paligid mo. No? Alam ko mahirap, but we need or you need din ang sinasabi dito, it's time na magkaroon ng harmony, teamwork, or yun na lang, iwas ka na lang sa mga tao na may mga disagreement, battle, tension, or matataas ang ego na doon sa point na yun. Always think to the future.
And yun nga, ano lang, kumbaga nandun yung point na magkaroon ka ng mga bagong plano. Lumabas-labas ka rin tulad ng sabi ko dito, diba? Lumabas-labas ka rin, enjoy your life, no, in a good way and in a nice way. Make a plan new. Ang nakita ko doon, jump to your passion, be adventurous, be creative, and gamitin mo daw yung iyong charm. Charm eh, no? Yung iyong charm kasi you have a charm personality, no, Aquarius, and gamitin mo yun. 'Di ba? Kung in the past hindi mo nagamit at hindi mo napabayaan o na hindi ka nag-focus sa charm mo, this time, yun, make a new you, use your charm, or do your passion. Kumbaga nandun sa point na yun, no? Kasi the more na gusto mo yung ginagawa mo, the more na you look beautiful, you look charm, or babae ka man o lalaki, yun. Jump to your passion. And always evaluate, magkaroon ka na pag-evaluate and control and balance sa lahat. Finding balance in any situation in your life. May mga bagay ka na dapat unahin pala, dito sa sitwasyon mo. Yun ang sabi dito. Arigato namaste, God bless.